glad morning, some glad morning when this life is over. I'll fly away to a home on God's celestial shore. Blessed be your name. Amen. Hallelujah. Amen. Let's all pray. Dear Heavenly Father, we bless your name today, Panginoon, tonight. And Lord, we want you to glorify in our midst. Gusto namin, Panginoon, na papurihan ka, sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Gusto po namin, Panginoon, na ibigay sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon, dahil ikaw lamang ang karapat-dapat. At Lord, alam mo, Panginoon, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong presensya.
Pero Panginoon, dahil sa iyong salita, sa iyong budugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang sabi mo mas dakila, Panginoon, ang iyong salita kaysa sa conviction ng aming mga puso. Kaya, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo na ikaw ang patuloy na magpapakarapat dapat sa amin sa gabing ito upang makinabang kami, Panginoon, sa gawain na ito. Makinabang ang aming mga kaluluwa, Panginoon, sa iyong mga salita at sa iyong presensya, Panginoon. Lord, ikaw ang gusto naming itaas, ikaw ang gusto naming maluwalhati sa aming kalagitnaan. At alalahanin mo ang aming mahal na pastor, Panginoon, na sa dako sila ng laur. Ikaw ang patuloy na sumama sa kanila, Panginoon, sa kanilang gawain. At salamat sa iyong mga ginagawa sa aming buhay. Lord, we are expecting, Lord Father, na you feed us in your own hand, Father. Ikaw lang ang Panginoon, ang inasa namin. At Panginoon, lubos ang aming pagtitiwala sa iyo dahil, Lord, you are the God of the universe, Father. And Lord, we trusted all into your mighty hands. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amen. Hallelujah. Bago pa kayo umupo, basahin po natin ating scripture. Purihin ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Last Wednesday ay nag-preach ako about the expectation. Kaya, konting background lang sa last Wednesday. Of course, sabi nga na ang prophet, nag-preach siya ng 17 times ng expectation. At tuwing ipipreach niya yung expectation, mga kapatid, laging positibo yung resulta, no? Kaya sabi ko nung last Wednesday, paano kung yung expectation natin hindi nangyari sa Panginoon? No, what we'll do? Ano ang magiging ano yung magiging pangalawang step natin? Of course, ina-expect natin na hindi tayo magkaka-COVID, hindi tayo magkakasakit na malala. At paano kung nagka-COVID tayo? Paano kung nagkaroon tayo ng sakit na malala? Paano kung meron tayong pagsubok na napakabigat, di ba? No, now, sabi ko nga sa inyo, yung expectation natin na hindi nangyari dahil hindi nangyari na dahil nagkasakit tayo, mga kapatid. Mag-change lang yun sa another expectation na pagagalingin naman tayo ng ating Panginoon, no? Hindi nawawala hindi nawawala yung expectation natin sa ating Panginoon, yung hope natin sa Kanya, dahil lamang nag-fail tayo sa isang bagay, mga kapatid. So, ito'y patuloy dahil ang salita ay ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. No? Ang pangako ng Panginoon ay laging nandiyan. Ito'y tutuparin niya, mga kapatid. Samantalang tayo, kasi limitado yung ating kaisipan, limitado yung ating yung ating mga paniniwala. Kaya minsan, napoprostrate tayo, na-offend tayo, minsan, nadidisappoint tayo pagka hindi natin nakuha yung gusto natin sa ating Panginoon. Pero I'm here para tingnan natin sa Scripture, no, na even the great man in the Scripture, mga dakilang tao ito, they have their own frustration. Alam natin, nakita natin, no, na normal ito, mga kapatid. Pero when you got a hold of God, mga kapatid, katulad ni Abraham, no? Sabi nga sa inyo, si Abraham, willing siyang patayin yung kanyang anak, mga kapatid. Dahil sa kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi nga sa inyo napunta si Abraham sa dalawang pangako ng Diyos, sa dalawang salita ng Diyos, naipit siya ron. Pero ang sabi nga ng Hebrew 11 tiyak kasi si Abraham na kayang ibangon ng Panginoon si Isaac. Merong resurrection na mangyayari kay Isaac, miski mapatay niya ito, mga kapatid. No? He was so confident sa ating Panginoon. Okay, nabasa tayo yung scripture sa Matthew 6, basahin natin. Matthew 11. Praise the Lord. Ito'y, gusto kong bigyan ng pangalawang parte, no? Yung part 2 yung expectation, at gusto kong maglagay ng subtitle na disappointment or offended. So this Matthew 11, disappointment. Matthew 11 verse 6,
Basahin ko na mabilis mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na napatayo ko kayo na medyo matagal. Unahin natin sa 1 muna. 11:1. And it came to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed hence to teach and to preach in their cities. Now when John had heard in the prisons the works of Christ, he sent 2 of his disciples. Now, itong pagkakataon nito ay nasa kulungan si John the Baptist, mga kapatid, no? Siya yung propeta ng Diyos na nag-introduce sa ating Panginoon. Alam natin ito lahat, mga kapatid, no? Siya yung tumukoy sa ating Panginoon na bilang kordero ng Diyos na mag-aalis ng lahat ng kasalanan. Ang sabi niya, nung nandun ako sa ilang, merong tinig na nagsabi sa akin na sino man ang babaan ng Espiritu ng Diyos ay siya yung magbabautismo sa inyo sa apoy at sa Espiritu. Sabi niya gano'n. No? Tiyak siya, mga kapatid. No? Nakita niya yung, gano'n siya ka-espiritual. Nakita niya yung Espiritu ng Diyos na korte ng, nasaan yun ng korte ng kalapate. No? Gano'n siya kalalim, mga kapatid. He can see the spiritual things. Kaya naging paham o naging kilala si John, mga kapatid, John the Baptist sa lugar nila. At dahil si Herod na gobernador ng araw na yon, yung panahon na yon, mga kapatid, in-invite niya si John dun sa bahay nila at sabi niya, mag-Bible study ka nga sa bahay namin. At nung nag-Bible study si John, mga kapatid, unang-unang verse na binasa niya, ang unang-unang topic niya, mga kapatid, marriage and divorce kagad. Sabi niya, hindi dapat mong kunin ang asawa ng iyong kapatid. Kaya anong nangyari? Pinakulong siya, inaresto siya. At nung panahon na ito, itong Matthew 11, nasa kulungan na si John. Nakakulong na siya, mga kapatid. No? Now, when John had heard in the prison the words of Christ, si Jesus, pinsan niya nga ito, no? Second cousin niya si Jesus. Matanda siya ng 6 na buwan kay Jesus. And he said to 2 of his disciples, and said unto him, Thou art he that should come, or do we look for another? No? Ikaw ba yung inaantay namin? Sinabi niya sa kanya, ikaw ba bagay yung paririto at inihintay namin ang iba? Nagpadala siya ng 2 disipulo kay Jesus. At sabi niya gano'n, ang bilin niya rin sa 2 disciple, sabihin niya nga sa kanya kung siya ba talaga yung inaantay natin o mag-aantay pa tayo ng iba. Okay? So 4. Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, and the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Blessed is he whosoever shall not be offended in me. This is the very words of the Lord, mga kapatid. Manalangin tayo sa dali, Panginoon. We can read your Bible, we can turn the page of your book, but only you can give the revelation, Lord. Only you can give the life, Lord Jesus, na Panginoon, nasa mga titik na ito, Panginoon. Kaya, ikaw inaasahan namin, Panginoon, magbibigay ng kapahayagan sa amin, at magbibigay sa amin ng kaunawaan, magbibigay sa amin ng kalakasan upang ito'y ipamuhay namin, Panginoon. Ikaw may taas sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Kami dumadalain, papasalamat. Amen. Makakapo na po kayo, mga kapatid. Amen. God is so good. At salamat sa kanyang kabutihan. It's always a privilege, opportunity na makaparito sa tahanan ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ang isang tao na mabuhay siya ng 75 years old, mga kapatid, ang sabi ng mga study, one-third ng 75 years na kanyang i-spend sa buong buhay niya, one-third doon ay i-spend niya lang sa pagtulog. One-third doon i-spend niya sa paghahanap buhay. At yung one-third doon, mga kapatid, i-spend niya sa leisure, no? Sa everything.
At sabi nga lang, 2 years lang yung i-spend ng tao ng nabuhay ng 75 years old. 2 years lang i-spend niya sa gawain ng ating Panginoon. Did you imagine, 75 siya mabubuhay. Kung mabubuhay ka ng 75 years old dito, 2 years lang yung i-spend mo sa gawain ng ating Panginoon. Yun yung study nila, mga kapatid. No, kaya, pribilehiyo ito, mga kapatid, na tayo, hindi lang sa average ng tao, hindi lang 2 years yung ni-spend natin sa ating Panginoon. Yes, amen? And that's a privilege. Habang ang ibang tao, sa buong buhay nila, 2 years lang i-spend ng panahon nila sa ating Panginoon. Pero hindi pa yun tiyak na kasama nilang ating Panginoon. Kasi alam natin, ang denomination ay iniwanan ng ating Panginoon. Yes, amen? Ang denomination ay sinipa na nila ang ating Panginoon palabas ng kanilang mga organisasyon, mga kapatid. And that's why we have the message. No? Meron tayong mensahe ngayon, mga kapatid, na siyang nagbigay sa atin ng kaunawaan, kapahayagan, kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating kalagitnaan. Sa dami ng nangyayari ngayon, mga kapatid, sa dami ng gawain ngayon, sa dami ng mga palabas patungkol sa ating Panginoon, gaano lamang yung ibang iba yung mga pinili ng ating Panginoon, mga kapatid. Of course, alam natin na denomination is of the devil, sabi ng prophet, mga kapatid. Pero we're not here to judge, mga kapatid. Narito tayo para abutin silang lahat, no? Kung meron tayong magagawa para sa mga kaluluwa na para sa ating Panginoon. Okay. Gusto kong kunin yung thought nung nakaraang ng aking senior nung last Wednesday, mga kapatid. Pero, sabi nga sa inyo, yung expectation natin, kasi nung pinlis ni Brother Baham, katulad na sinabi ko nung last Wednesday, yung pinlis ni Brother Baham na 17 times na expectation, lahat yung positibo, mga kapatid. At lagi niyang ginagamit yung sa scripture, lagi niyang text yung isang babae na yung inaagasan ng dugo for 12 years. Okay? At ang sabi ng babae sa sarili niya, mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ng taong ito, ng aking Panginoon. Of course, in other words, kilala na ng babae kung sino yung kaharap niya, kung sino yung pinagkakaguluhan doon sa bandaron. Kilala niya ng ating Panginoon, no? Nakabalita siya at hopeless na siya, mga kapatid. Sabi ng prophet, na-spend niya na ang lahat ng pera niya sa doktor at hindi pa rin tumitigil yung pagdudugo niya. No? For 12 years, mga kapatid. Ganun pa rin yung sitwasyon, senaryo sa kanyang buhay. At kung titignan niyo, mga kapatid, kung bakit hem of his garment, no? Na kung titignan niyo sa Deuteronomy, no? Hindi ko lang nabasa ng nakaraan, pero meron kasing batas o merong ordinance ng ating Panginoon na yung mga saserdote, yung mga priest, no, naglalagay sila ng parang asul na parang tela dun sa dulo ng kanilang damit. At sabi ng Panginoon, no, basahin niyo na lang sa bahay ninyo, mga kapatid, no, sa Numbers 16. So, number 15, 30 to 39. Basahin natin mabilis, mga kapatid. No? Kaya, yung babae, yun ang pinuntiryan niya, mga kapatid. Kasi alam niya ang scripture, alam niya ang salita ng ating Panginoon. At nung kanyang kailangan na kagalingan, no, in-apply niya yung Numbers 15:13 15:38, sorry. 15:38 to 39. Ito ang sabi, speak unto the children of Israel and bid them that they make them fringes in the borders of their garments throughout their generation, that they may put upon the fringe of the borders in the ribband of blue, and it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it and remember all the commandments of the Lord, and do them, that ye speak not after your own hearts and your own eyes, after which you used to go of whoring. Okay, nakita yun ng babae, mga kapatid, no? At alam niya yung scripture. Alam niya yung salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya,
sa puso niya, yung pananampalataya na-install sa puso niya, mga kapatid, at dahil nga nababalitaan niya ang ating Panginoon, nagpapagaling siya, at narinig niya mangaral, nabalitaan niya nangangaral ito ng may kapangyarihan, mga kapatid. Kaya, nung sabihin niya na, mahawakan ko lang laylay ng ating Panginoon, ay gagaling ako. Sabi nga nung hinawakan niya, nakinabang siya, mga kapatid. At sabi ni Lord, sinong humipo sa akin? Sabi ng mga disipulo, ang dami-daming tao. Anong klaseng tanong yan? Diba? Nung time na yon, ang daming nagkakagulo sa paligid ng ating Panginoon. Kasi nga, sabi ng Scripture, dumaan na lang sa pagitan ng paa yung babae para lang, gumapang siya para lang mahipo yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. At sabi ni Lord, hindi, merong humipo sa akin dahil merong birtud na kumawala sa akin. Yes, amen? Sabi ni Brother Branham, yung expectation ng babae, nangyari. Okay? Sabi nga sa inyo, paano kung hindi siya na gumaling doon sa expectation niya? Or paano kung di ba? Paano kung hindi gumaling yung babae? Magpapatuloy kaya siya? Kasi nag-expect siya. Yun ang pananampalataya niya, mga kapatid. Tayo, gusto kong ilagay natin yung sarili natin doon, mga kapatid. May expectation tayo palagi sa ating Panginoon. Hindi natin titigil yung expectation natin sa ating Panginoon. Sa lahat ng mga prayer natin, sa lahat ng mga desire natin sa buhay natin, sa puso natin, mga kapatid. Hindi tumitigil yun, alam ko, mga kapatid. No? Sa buhay, gusto nating umaluwa, gusto nating kumita yung ating business, gusto nating, di ba? Lahat. Pero paano kung nalugi ka? Paano kung nabankrupt ka? Paano kung nagkasakit ka na malala? Diba? Paano kung yung babae hindi gumaling doon sa nung araw na yon? Magpapatuloy kaya siya? Magpapatuloy ko kaya kung doon sa ina-expect mong mangyari na pabor sa iyo ay hindi nangyari? Yun yung gusto kong ilagay sa atin ngayon. Kasi, although, syempre, Barban is a prophet, mga kapatid, at yung expectation, positibo nga, sabi nga ngayon, positibo nga yung mga sinishare niya. Pero, hindi ko naman sinasabi na negatibo itong pinipitch ko, pero I want to see the other side ng expectation, mga kapatid. Kasi nga, once you expect, at nag-fail, you lose, di ba? Yung na-disappoint ka, na-offend ka, anong kasunod? Kasi sa binasa natin, mga kapatid, yung ina-expect ni John the Baptist na makikita niya yung kapangyarihan ng ating Panginoon, makikita niya yung dakilang bagay na mangyayari, mga kapatid, through the ministry of our Lord Jesus Christ. Parang, di ba? Doon dahil nakakulong na nga siya, na-arresto na siya, mga kapatid. At hindi ko alam kung ilang taon na siya sa kulungan. Nung parang nagiging hopeless na siya, mga kapatid. Diba, nung nadidisappoint na siya, sabi natin nadidisappoint na si John the Baptist, nagpadala siya ng 2 disipulo sa ating Panginoon. Sabi niya, sabihin niyo nga sa kanya kung siya ba talaga yung inaantay natin. Okay. Nung marinig ng ating Panginoon yung tanong na yon, mga kapatid, hindi straightly sinabi ni Lord na, sabi mo kay Jan, ako talaga yung inaantay niya. Kundi itinuro ng ating Panginoon sila pabalik sa salita ng Diyos. Okay? Kaya sabi ko nung last Wednesday, tuwing madidisappoint kayo, tuwing magkakaroon kayo ng heartaches of failure, mga kapatid, balik lang kayo sa salita ng ating Panginoon. Yun yung key. No? Yun yung yung kumpiyansa nyo ay hindi mawala, mga kapatid. Okay. Ituloy ko natin doon sa Mark, doon sa text natin, sa Matthew 11. Sa 6. Okay, blessed is he, sabi ng Panginoon, at mapalad ang sinumang hindi makakasumpong ng anumang katitusuran sa akin. Blessed is he that whosoever shall not be offended in me.
Kasi, nung lumabas ang ating Panginoon, nung isilang ang ating Panginoon, mga kapatid, of course, alam ng mga tao, alam ng mga kapitbahay, alam ng mga Saduceo na bastardo siyang anak. Okay? Alam ng mga tao sa Jerusalem na siya ay anak sa labas. Okay, yung inexpect ni Simon, yung last text natin last Wednesday, na magiging dakilang ating Panginoon, yung mga tao, palibhasa, alam nila ang background ni Maria, alam nila ang pangyayari, at ayaw nila maniwala dun sa balita na nakabinisita ng anghel si Maria, mga kapatid. No, hindi sila naniniwala dun sa kwento. So, let's see sa Mark 6, kasi ganito yung sabi sa Mark 6, no, verse 1 to 4. Sabing ganun. Habang lumalaki si Jesus, mga kapatid, no, isipin nyo, habang lumalaki ang ating Panginoon, si Maria at saka si Jose, alam nila yung nangyari, no? Nasa puso nila kung anong ginawa ng Panginoon, no? Bumisita ang anghel sa kanila. Merong mga spiritual na nangyari, no? Yung tawag ito, may mga liwanag na dumating habang siya ay nanganganak, mga kapatid. No, lahat 'yon iningatan ni Maria sa kanyang puso. At habang lumalaki si Jesus, mga kapatid, no, nakikita nila kung paano itong lumaki. Ang sabi ng Scripture, gumugulang ating Panginoon sa wisdom at saka sa stature, mga kapatid, no, sa grace. Sabi nga ng Mark 6, and he went out from thence, no, nagpapasimula na mag-ministry ng ating Panginoon, mga kapatid. And he went out from thence and came into his own country, and his disciples followed him. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, from whence that this man these things? And what wisdom is this which is given to him, that even such mighty works are wrought in his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joses, and of Judah and Simon? And are not his sisters are with us? And they were offended at him. Nangaral ang ating Panginoon, mga kapatid, ng napakadakilang pangaral. Okay? Dynamic na pangaral, sabihin natin. May kapangyarihan, may authority na pangaral. Pero ang tingin sa kanya ng mga tao, no, imbis na i-appreciate nila yung pangaral, sabi nga ng Scripture ni Marcos, nung marinig nila si Jesus, sila'y natisod, sila'y na-offend, mga kapatid. Dahil, ang tingin nila, di ba, ito lang yung kalapintero na kapitbahay natin eh. Dito nga ako napagawa ng, di ba, ng aparador o upuan. Di ba? Yep. Hard laborer lang to eh. Pero ngayon nangangaral. Di ba anak to ni Jose, anak to ni Maria, na kilala natin yung background nila. Alam natin kung paano siyang pinagbuntis. Bago pa sila magsama ay nagdadalang taon na itong babae na to. Sabi ng Scripture, ang mga tao ay natisod sa ating Panginoon. Nung i-claim ng Panginoon na siya yung, no, sa Luke 4, ituloy-tuloy nga natin, mga kapatid. Sa Luke 4, verse 17, chapter 4, verse 17 to 22. And there was delivered unto him a book, the book of the prophet Isaiah. So, of course, alam natin na si Lord, nung 12 years old, nakita siya sa templo, di ba? After ng 12 years old, wala nang kwento sa kanya. Nagkaroon ulit siya ng kwento nung about 30 years old ang ating Panginoon. Nung siya ay introduce na ni John the Baptist. Okay? At nagpatuloy yung mga kapatid, no?
for 3.5 years ay nangaral ng ating Panginoon. Pero sa pasimula ng kanyang pangaral, dito sa Luke 4:17, ito yung unang-unang pagpunta niya sa sinagoga. There was delivered unto him the book of prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance, to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty to them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. So, kung titignan nyo itong scripture na ito, mga kapatid, sa Luke 17, ang tinutukoy niya rito yung Isaiah 61. No, it's the same scripture. Kinote niya lang yung Isaiah 61, mga kapatid, sa Luke 4. At ituloy nga natin hanggang 22. To preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue, were fastened on him. And he began to say unto them, This day, this scripture fulfilled in your eyes. Okay? Narito ang isang karpintero, mga kapatid. Narito ang alam nila ay bastardong bata, lalaki. At pupunta sa kanilang kalagitnaan, sa banal na gawain ng mga Jewish, mga kapatid. At magpoproklama siya, magkiklaim siya ng isang scripture na inihula ni Isaias 600 years ago, mga kapatid. Sabi niya, ang hulang ito ni Isaias ay naganap na sa oras na yung mga ito. Ako ang tinutukoy ni Isaias, ang gusto niya sabihin. Okay? Sa 22. And all bear him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph's son? No, hindi makalagos yung paningin nila dun sa laman na kanilang nakikita, mga kapatid. Samantalang may ginagawa na ang Diyos, ang ating Panginoon, sa mismong kalagitnaan nila. Bakit? Dahil, kaya hindi nila ma-appreciate kasi meron silang na-expect, mga kapatid, meron silang na-expect na may idea sila, mga relihiyon, mga taong mga banal ito, mga taong religious ito, may niisip sila na ng mga bagay na sa pagdating ng ating Panginoon, meron silang na-expect nung kanilang na dapat, programa na kanilang dapat, na mangyari dapat, yung kanilang iniisip sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano yung gusto ko sabihin? Nabuo na sa isip nila kung anong klaseng pagdating yung in-expect nila na Mesiyas. Kaya hindi sila makapaniwala eh. Hindi nila matanggap ng ating Panginoon ang Mesiyas mismo kasi, diba, anak din ni Joseph eh. Karpintero ito eh. Hindi sila makapaniwala, mga kapatid. Although, naririnig nila, nakikita nila mga hiwaga, mga kapatid, nakikita nila mga pagpapagaling, pero hindi sila maniwala dahil nabuo na conceive na nila kung ano ang dapat ang way ng pagdating ng Mesiyas. At doon sila nag-fail, mga kapatid. Diba? Ganon din ang nangyayari ngayon. Kung paano nauulit lang ang panahon, mga kapatid. Kung paano ang Panginoon dumating na rin sa ating kalagitnaan. Ang mga tao sa labas, ang mga tao sa denomination, hindi pa rin nila alam na ang Panginoon pala ay narito na sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng mensahe. Okay? Hindi nila alam, kalaro na pala ng mga anak nila ang Mesiyas na kanilang inaantay. Wala silang kalam-alam, 30 years na pala ang Mesiyas sa ibabaw ng lupa na kanilang inaantay at nangangaral nga. Pero ang tingin pa nila, hindi ba ito yung anak ni Jose na karpintero?
And that's, no, ganun palagi ang nangyayari mga kapatid. Sa ngayon, sa panahon natin, dumating na ulit ang ating Panginoon mga kapatid. 1963 dumating siya sa anyo ng pillar of clouds. Nasa kalagitnaan natin siya ngayon mga kapatid. Ang siyensya, may proof sila na dumating ng ating Panginoon. Di ba? May pruweba sila mga kapatid. Nakuhaan nila ito ng kanilang mga lente. Nakuhaan ito sa ibabaw ng ulanan ng propeta, mga kapatid. May proof sila, mga kapatid. Pero naniniwala ba sila? Di ba? Now, kasi meron silang programa, meron silang konsepto sa pagdating ng ating Panginoon. Katulad dati, ang alam nila, ang Panginoon ay darating sa dakilang mga bagay, no? Meron silang in-expect na yung Mesiyas, pagka dumating sa kanilang panahon, ay nakakarwahing apoy ito at i-conquer yung buong, di ba? Yung Romans, yung mga Rome. Kaya iba yung iba yung expectation na sa nangyayari. Kaya hindi nila matanggap mga kapatid, no? Nilalabanan nila yung gawa ng ating Panginoon. Okay. I want to speak about Joseph mga kapatid kasi sa lahat ng mga karakter sa Biblia, si Joseph yung sabi ni Barban, Joseph is perfect, no? Siya yung sabi niya Abraham is faith, Jacob is, di ba? Love, Isaac is love, Jacob is nakalimutan ko si Jacob. Pero nung bagit niya si Joseph, Jacob is perfection, mga kapatid, no? Abraham faith, Isaac love, Jacob is, I forget, no? Makakatch ko mamaya yun. Pero sabi niya si Joseph kasi ang perfect, no? Perfect si Joseph. At kung titignan natin yung buhay ni Joseph, mga kapatid, no? Kasi si Joseph, meron din siyang mga in-expect sa ating Panginoon. Kaya siya gustong isa-isa sa inyo mga kapatid. Kasi napakaganda nung naging buhay ni Joseph. Si Joseph, anak siya ng propeta, alam natin sa katandaan. At sa katandaan ni Jacob ay naipanganak naging anak niya si Joseph, mga kapatid. At dito sa Genesis 37, Genesis 37. Punta tayo sa Genesis 37. Oh. Ito yung dream ni Joseph, no? Alam natin na si Joseph ang pang-12 anak ni Jacob. Doon sa kanyang pang-apat na asawa, mga kapatid. At minamahal siya no? Siya yung panganay doon sa nanay niya. Bunso kasi si Benjamin. Now, si Joseph ay paborito siya nung kanyang tatay na si Jacob, mga kapatid, na propeta. Okay, sa 37:1, and Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger in the land of Canaan. These are the generation of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah, with the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought his fathers their evil report. Okay, 17 anyos si Joseph, no? Pansinin nyo. These were the generation of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren. 17, teenager si Joseph, nung banggitin siya dito sa Genesis 37. At pagkatapos ng banggitin si Joseph, mga kapatid, dito sa Genesis 37 pa rin, nanaginip si Joseph, no? Nanaginip siya, sabi niya gano'n, kinikwento niya rin sa kanyang mga kapatid na lalaki, 11 sila, at kinikwento niya rin sa kanyang mga magulang. Sabi niya gano'n, kung babasahin niyo mga kapatid, no? Sabi niya gano'n, yung nakita niya yung may mga hawak silang mga, kung tawagin natin ay bungkos ng mga trigo.
No, bawat isa sila kanila may bungkus na trigo. At sabi ganoon ni Joseph, nakita ko yung mga trigo ninyo. Kausap niya yung labing isang kapatid niya. Nakita ko yung mga trigo ninyo, yumukod dun sa trigo ko. Nandun sa gitna yung trigo ko at yumukod yung mga trigo ninyo. Okay? At kinuwento nila yung sa tatay niya, mga kapatid si Jacob. At iniisip nila na baka, kwento lang. Pero after nun, nanaginip ulit si Joseph, mga kapatid. Sabi niya gano'n, nakita ko yung mga 11 bituin sa langit, ay yumukod dun sa bituin ko, sabi niya gano'n. At yung araw at saka yung buwan, ay yumukod din sa bituin ko. Sabi ni Jacob, ibig mong ba sabihin, hindi lang yung mga kapatid mo ang yuyukod sa'yo, kundi pati kaming mag-asawa, pati kami na magulang mo, nanay mo, ay yuyukod din sa'yo. Sabi gano'n ng scripture, iningatan ni Joseph, iningatan ni Jacob yung mga kwento na yon. Okay? Being spiritual, sa pagiging spiritual ni Joseph, mga kapatid, nagiging, yung panaginip niya, na meron siyang mga panaginip, meron siyang mga encounter sa ating Panginoon, at binabanggit niya yun sa kanyang mga kapatid. At sabi ng prophet, Joseph was hated dahil sa pagiging spiritual niya. Okay? At dahil doon, nagalit, of course, alam natin na ginawan siya ng robe ng kanyang tatay ng 7 colors. At dahil doon sa mga inggit ng kanyang mga kapatid, tinangka nilang ibenta, ipatayin at ibenta si Joseph. Alam natin yung istorya, mga kapatid, dahil gusto nilang patayin, sabi nung isa, wag na natin patayin kasi makakaawa yung tatay natin. At kapatid din natin yan. Kaya ang ginawa nila, ibinenta nila ito sa mga lakal papunta ng Ehipto. Okay, para mabilis tayo, mga kapatid, alam natin na pagkatapos sa maibenta si Joseph, napunta siya dun sa Egypt at napunta siya, binili siya ni Potiphar, yung general, yung kanang kamay ni Pharaoh. At nagkaroon siya ng pabor dun sa general, mga kapatid. Ginawa siyang chief na siya yung namamahala ng kanyang tahanan. At dahil napaboran si Joseph, mga kapatid, ang ginawa yung asawa ni Joseph, dahil of course, si Joseph ay, sabi natin 17, 18 anyos, nakursundahan siya ng asawa ni Potiphar at niyayaya niya si Joseph. Alam natin yung kwento, sabi niya, sipingan mo ko, wala naman yung aking asawa. Okay? At dito basahin natin sa 39 verse 5. And came to pass at the time that he made him overseer in his house and over all the land and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in his house and in the field. And he left all that he had in Joseph's hand. Ito si Potiphar, mga kapatid, ito yung general. Pinagkatiwala niya raw ang lahat ng kanyang pag-aari kay Joseph. And he knew not aught he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well-favored. Sa Tagalog nga, sis. At kanyang pinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kami ni Jose. At hindi siya nakialam sa anumang kaniya, liban sa tinapay na kanya kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. Sa 6, and he left, sa 7 na. And it came to pass, after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. But he refused, and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he had committed all that he had to my hand. There is none greater than in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. Now then, can I do this great wickedness
and sin against God. Okay, sabi ni Brother Branham, inaraw-araw siya nung babaeng to, mga kapatid. Dahil sabi ng scripture na may magandang kahali-hali na may magandang pagmumukha si Joseph, mga kapatid, na-attract yung babae, yung asawa ni Potiphar sa kanya. At mga kapatid, asawa ng general ito. No, hindi ito losyang na babae or what, mga kapatid. Magandang babae itong nagyayaya kay Joseph. Nang araw-araw na ginawa ng Diyos, sinuseduce niya yung batang si Joseph. Okay? Pero, sabi ng prophet, Joseph is perfect. Okay? Hindi dinungisan ni Joseph yung sarili niya sa babaeng ito, mga kapatid. At dahil doon, nagalit yung babae, gumawa siya ng istorya, kinuha niya yung damit ni Joseph, at sinabi niyang pinagtangkaan siyang gahasain ni Joseph. Okay, alam natin yung istorya, nagalit yung general, pinakulong si Joseph. Teenager pa lang siya noon, mga kapatid. At kung babasahin niyo yung scripture, no, from 17 years old, kasi 30 anyos na siya nung umupo siya ron sa Egypt. Doon sa, nabasahin nga para meron tayong, mga kapatid, meron tayong basahan dito sa sinasabi ko. Sa Genesis 41, verse 46. 41-46. And Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt. Okay, from 17 to 30, maraming istorya ron, mga kapatid. Okay, nakulong siya nung panahon na yon, yung duration na yon. Imagine nyo, around 13 years, no? About 13 years na nakulong si Joseph. Pero doon sa kulungan, mga kapatid, kaya tignan niyo, mga kapatid, ang expectation ni Joseph, dahil sa kanyang mga panaginip, sa kanyang mga vision, sa kanyang mga, dahil anak siya ng propeta, no? Anak siya ng ating Panginoon, alam niyang iba yung kilos ng ating Panginoon sa kanya, at nanaginip siya, may panaginip siya na isinaysay nga, mga kapatid. At ang expectation niya, no, magiging tanyag siya. Pero ito, pagkatapos nung may benta siya, no, kinamuhihan siya ng mga kapatid niya, at mapunta siya sa Ehipto, mga kapatid. Una, maganda na yung kanyang kalagayan, dahil nandun siya sa, although maganda yung kalagayan niya sa bahay ni Potiphar, pero alipin pa rin siya ron, di ba? Siya nga lang yung nangangalaga sa lahat ng alipin at sa tahanan ni Potiphar. Pero, pagdating after nung i-accuse siya, mga kapatid, napunta siya dun sa kulungan, tingin nyo, anong katulad ni John, no? John the Baptist, tingin nyo, ano kaya iniisip ni Joseph? Kasi, di ba? For me, yung makulong ka ng isang araw, mga kapatid, sa bahay mo nga lang, makulong ka ng isang araw, wala kang ginagawa. Parang pakiramdam mo, di ba? Parang parang wala ka ng kwenta eh. Parang unproductive ka na kagad. Pero ito, mga kapatid, about 13 years, sabi natin 13 years siya nakulong, mga kapatid. At iniisip niya, ang expectation niya, no, dahil doon sa mga panaginip niya, magiging dakila siya. Pagpapalain siya ng gusto, mga kapatid. Pero ito, hindi 1 taon, hindi 2 taon. 13 years na hardship ito, mga kapatid. Di ba? Tingin nyo, pinanghinaan kaya ng loob si Joseph? Naniniwala ko, pinanghinaan din siya ng loob bilang tao, mga kapatid. Dahil hindi niya nakuha yung gusto niya, hindi niya nakuha yung na-expect niya, mga kapatid. Tingin nyo, pinanghinaan siya ng loob? Of course, pinanghinaan din ng loob si Joseph, mga kapatid. Tao lang siya eh. Di ba? Si John the Baptist, pinanghinaan siya ng loob. Propeta siya. Propeta rin si Joseph, mga kapatid. Pero, nabago ba yung relasyon nila? Nabago ba yung pagtingin nila sa ating Panginoon? Sabihin ko sa iyo, hindi nabago, mga kapatid. Amen?
Kasi, kung titignan nyo mga kapatid, no, kung pag-aaralan nyo yung buhay ni Joseph, mapanalanginin siya ron sa loob ng kulungan. Kasi ang sabi ng scripture, minimit siya ng Diyos. No? Minimit siya ng Diyos dun sa loob mismo ng kulungan. Paano ba tayo minimit ng ating Panginoon? Di ba? Si Pablo, minit siya ng ating Panginoon sa pamamagitan, di ba? Dahil si Pablo ay minit ng ating Panginoon dahil nagpuri sila sa ating Panginoon. Si Joseph, minit siya ng ating Panginoon sa loob ng kulungan dahil mapanalangin ni si Joseph, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, hindi na bago yung kanilang paninindigan sa ating Panginoon, mga kapatid. Although, na-disappoint sila, although, na-offend sila marahil, mga kapatid. Marahil ay pinanghinaan sila ng loob. Pero hindi na bago kasi hindi nila binago yung routine nila, yung relasyon nila sa ating Panginoon. Patuloy silang bumabalik sa salita. Bumabalik sila palagi sa pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Oo, nangyari to, pero, diba? Kailangan lang, sabi ni David, kailangan lang nating pagtiwalaan ng ating Panginoon. Trust, diba? The Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Yun lang naman po importante, mga kapatid. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating mga ginagawa, kilalanin lang natin na nangunguna ang ating Panginoon. No, walang pwede mangyari. Sabi nga sa inyo, all things work for good to them. Diba? Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip ng mabuti sa kanila na umiibig sa ating Panginoon. To those who called, di ba? To them that called. At ang umiibig sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi nga sa inyo, hindi lang tinawag, kundi yung umiibig din sa ating Panginoon. Tiyakin mo na tinawag ka, at tiyakin mo rin na iniibig mo ang ating Panginoon. At lahat ng bagay ay magkakalakip-lakip na, di ba? Para sa iyo. At sabi nga ni David, kailangan natin pagtiwalaan ng ating Panginoon. Mabuti sa hindi, kailangan natin pagtiwalaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Nang sa gayon, He can direct our path. Di ba? Huwag lang tayong manangan sa ating mga kaisipan, sa ating mga huwag natin mag-lean sa ating mga gusto mangyari. Kasi minsan, yung buhay natin gusto natin, from this point to this point, gusto natin straight lang di ba? Pero minsan si Lord, merong ganon, merong pababa, merong paliko. Pero tayo gusto natin, bilang believer, bilang tao, gusto natin straight lang, smooth. Pero, sabi ng prophet, hindi naman palaging ganun At kadalasan hindi ganun, mga kapatid. Kasi, gusto tayong i-train ng ating Panginoon, mga kapatid. Merong isang bagay, merong karakter na minomold sa atin, gusto niyang palabasin sa atin, mga kapatid. Kaya niya tayo dinadaan sa mga bagay na ito, mga kapatid. Diba? Minsan, sabi mo, parang ang bigat yata nung dinadala ko Ang bigat yata ng pagsubok ko. Balikan mo lang yung salita, mga kapatid. Sabi ng salita, walang pagsubok na ibibigay sa iyo na hindi mo kakayanin. Ngayon, pag hindi mo na kaya, sabi ng scripture, siya rin ang gagawa ng paraan para kayanin mo. Balik lang sa salita, yun lang naman Palaging ganun, mga kapatid. Ang ating diba? Ito lang yung ating babalikan palagi. Ang salita ng ating Panginoon. Nang sa gayon, hindi tayo mag-disappoint. At papasyanin niyo, mga kapatid, for 13 years, from 17 years old to 40 years old, hindi maiksing panahon yun, mga kapatid. Diba? Yung pagkakakulong mo ng 13 years,
Deprived ka sa lahat ng anumang bagay, mga kapatid. Deprived ka sa, di ba? Deprived siya sa pananambahan, deprived siya sa lahat mga buhay sa labas, mga kapatid. Deprived si Joseph. Sabi nga sa inyo, sa kabataan niya, inispend niya ang maraming bagay, no? 13 years dun sa loob ng kulungan. Pero nakita natin si Joseph, papalapit siya ng papalapit dun sa fulfillment, dun sa prophecy para sa kanya. Di ba? Hindi siya makakapunta dun sa Egypt pag hindi niya pinagdaanan yung hardship, mga kapatid. No? Yung buhay ni Joseph, para siya maging kanang kami ni Pero, para maging second in line siya, maging sabihin natin vice presidente, mga kapatid, kanang kamay or speaker of the president, mga kapatid. Kailangan niyan dumaan dun sa hardship na yon. Okay? Ang gusto ko sabihin, para mapunta siya sa Egypt, kailangan daanan niya yung mga pagsubok na yan, mga kapatid. Hindi naman pwede yung tumalon siya ron sa, di ba? Hindi pwedeng ganun eh. Although kayang gawin ng Panginoon yan, mga kapatid. Pero, katulad natin, meron propesya sa atin, mga kapatid, bilang nobya, meron tayong gusto marating, mga kapatid. May mga karakter na gustong i-build sa atin ng ating Panginoon, pero kailangan natin dumaan sa mga bagay na pinagdadaanan natin ngayon. Ang propesya sa atin ng Biblia, na merong isang nobya, amen, na walang bahidungis, walang kulubot. Perpektong nobya, mga kapatid. Perpekto sa pananampalataya. Perpekto sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Perpekto sa buhay. At para tayo mapunta sa bagay na yun, mga kapatid, sa isang propesya na yun, kailangan nating dumaan sa mga pinagdadaanan natin. Minsan, di ba? Well, kung aamin tayo, mga kapatid, may mga pagkakataon na talagang iiyak mo na lang talaga yung mga pagsubok, mga kapatid. At iba-ibang antas, mga kapatid, di ba? Iba-ibang antas. May mga, talagang, sabi nga sa inyo, yung pagsubok ko nga, sabi nung may project ako doon sa BGC. Kinuwento ko kasi tatlo kaming Christian. Kinuwento sila ng pagsubok lang. Kinuwento ko yung pagsubok ko sa kanila. Sabi nung isang Christian, isang manager doon. Alam mo, meron akong 3 tao na ganyan yung problema katulad sa'yo. Alam mo ginawa ang 3 na yun? Nagbaril silang 3. Parehas ang pagsubok mo, sabi sa akin. I mean, di ba? Pag hindi mo alam yung purpose mo kung wala kang Diyos, kung hindi mo alam yung purpose mo sa buhay, wala kang gagawin talaga kung hindi kitilin yung buhay mo. Di ba? But that is true, mga kapatid. Hindi ko na siya nakikita ngayon, pero that was in 2019, no? 2019. 18, sorry. Sabi niya sa manager sa akin, tatlong kasama ko sa opisina, ganyan ang problema katulad sa'yo. Mas malala pa nga yung problema mo, sabi niya. Nagpakamatay yung 3. Nahiwalay. Ibig sabihin, sinasabi niya sa akin, malala yung problema mo, brad. Malala mo yung pagsubok mo. Pero ba't narito si Brother Boyet sa inyong harapan, mga kapatid? Diba? Pero hindi ko sinasabi magaling ako, mga kapatid. Sinasabi ko lang, meron kasi akong binabalikan na salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Meron akong pinanghahawakan mga pangako ng ating Panginoon. Bakit yung ibang tao nawawala sa sarili? Dahil sa problema, mga kapatid. Bakit maraming tao ang sira ang buhay, sira ang pamilya? Di ba? Dahil sa pagsubok. Nung pumunta ako ng Amerika, akala niyo ba masaya ako doon? Nung pumunta ako ng Amerika, mga kapatid, aminin ko sa inyo, nasa matinding pagsubok ako noon. Kaya
pumunta ako ng Amerika. Nakita nyo lang masaya palagi, nakita nyo lang palaging pinapatawa kayo or masaya palagi. Pero, meron kasi akong Diyos, mga kapatid eh. At dala-dala ko yung problema na yun, mga kapatid. Pero, natapos yun nung, somehow, partially natapos yun nung 19, no? November 19 lang. Partially natapos yung November 9. Partially pa lang. At alam ng misis ko yung mga anak ko hindi nila alam, pero alam ko ng misis ko yung pinagdadaanan ko. Pero ang gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, may kanya-kanya tayong pagsubok, may kanya-kanya tayong dalahin, may kanya-kanya tayong struggle, may kanya-kanya tayong problema. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi nagkulang ang ating Panginoon. May mga times na kini-question ko rin si Lord na, Lord, bigat naman itong binigay mo sa akin. Parang, pero sabi nga ng prophet, no, ganyan kasi ka-confident sa'yo si Lord minsan eh. Kaya ganyan yung binibigay niya sa'yo. Babalik ka sa salita. Di ba? Babalik ka mo lang sa salita, babalik ka mo yung mensahe. Makakarinig ka ng message na yung mga pagsubok mo ay ano na yan, no? Alam na ng Panginoon yan. Di ba? May sukat na yan. Walang naiwawala ang ating Panginoon, mga kapatid. Somehow, minsan na-disappoint ako, mga kapatid. Pero, alam nyo, pag bumabalik ako sa salita, pagka nananalangin na ako, mga kapatid, si Lord nagpapalakas ng loob ko. Ang kalaban palagi siyang, hindi siya tumitigil. Na i-put down ka, hindi siya tumitigil na mga thoughts na madidisappoint ka, mga kapatid. Pero mga kapatid, just trust the Lord with all of your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will surely direct your path. Si Joseph, pagkatapos niyang makulong, mga kapatid, pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsubok, umupo siya sa kanang kamay ng Paraon. Siya ang namahalang ng lahat, mga kapatid. No, isang araw, mga kapatid, sabi ng ang pangako ng ating Panginoon, luluklok. Ang nobya ay luluklok sa tabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Sino yung luluklok sa tabi ng ating Panginoon? Ikaw at ako, mga kapatid. Pero kailangan natin magtagumpay. Diba? Kailangan nating magbata, mga kapatid. Kailangan natin magtiyaga. At kung magiging pabaya ka sa spiritual na buhay mo, kung magpapabaya ka sa relasyon mo sa ating Panginoon, baka pulutin ka rin katulad ng mga office mate nung, diba? Huwag naman mangyari. Huwag pahintulot ng Panginoon. Marami nangyayari, mga kapatid. Pwede mangyari yun anytime. Pero, dahil meron tayong punla ng salita ng Diyos, mga kapatid. That's our advantage. Meron tayong mensahe, that's our advantage. Meron tayong salita ng ating advantage natin yan. Huwag nyo lang iwawala. Bumalik lang kayo, mga kapatid. Disappointed ka, bumalik ka lang sa salita ng Panginoon. Disappointed si John the Baptist, ibinalik lang siya sa salita ng ating Panginoon. Ito yung scripture, ito yung nangyayari. Sabi ni Lord sa 2 disipulo niya. Sabi ng scripture, binibisita ng ating Panginoon si Joseph sa kulungan dahil sa kanyang pananalangin. And tumayo tayong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ng ating Panginoon. He is so good. Praise the Lord. Basahin ko lang yung quotation ni Brother Branham sa
So go tell my disciples, kinote ko rin itong nakaraan. Go tell my disciples. Paragraph 74, page 1953. How could they see a man with that kind of power hanging on Calvary with great mocking? How could they see a man? A, yung before C-A, man. Yan. How could they see a man with that kind of power? No, this is the Lord Jesus Christ hanging on Calvary with great mocking, gobs of soldiers' spit, made fun of him, dropping from his bird, while they're jerking handfuls of bird from his face, and hit him on the head and said, prophecy, and say, who hit you? When they see Roman nails drove in his hands and his feet, how could they see a man like that to die? That die? Because God required judgment, and Christ took our judgment. No, punong-puno siya ng kasalanan. No, ang sabi ng script, sabi ni Pablo, he has no sin, wala siyang kasalanan. Pero yung lahat ng kasalanan natin, past, future, present, na kasalanan natin, ay ipinataw sa Kanya. Kaya hindi nga siya makapunta sa langit kasi kailangan niya pumunta ng impyerno kasi hindi siya karapat-dapat sa langit dahil meron siyang bagahe na kasalanan. Yung kasalanan mo, ano dun? Kasalanan ko, ano dun sa dala-dala niya. No? Kaya siya, sabi ni Barbam, kaya siya hinang between earth and heaven. Kaya nakahang siya doon kasi punong-puno siya ng kasalanan. Pero hindi niya kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan ko. Okay? He need to go to hell because sin was upon him. Yet, he has no sin, mga kapatid. Okay? God required judgment and Christ took our judgment. Tayo dapat yung i-judge, pero siya yung dinudge, mga kapatid. Tayo dapat yung diba? Tayo dapat yung mapako sa krus, pero siya yung napako sa krus. Tayo dapat yung mapunta sa impyerno, pero pumunta siya sa impyerno. Parang hindi na tayo pumunta ng impyerno. And that's the way of God. No? Yun yung lokasi ng ating Panginoon. Sabi nga sa inyo, for the wages of sin is death. Kailangan may mamatay na inosente para sa kasalanan. No? Kailangan may pagbuhusan ng galit ang ating Panginoon para maibsan yung kanyang galit sa kasalanan. No? Kailangan meron siyang pagbuhusan ng kanyang galit. Okay? Kailangan meron i-judge, meron kailangang hatulan. Okay, sa susunod hanggang 75. How they were so disappointed. This is the disciples, mga kapatid. Nung nakita nila ang ating Panginoon, na hindi makilala yung kanyang itsura, at hubad siya, mga kapatid, katulad sinasabi ko sa inyo. Punong-puno siya ng dugo, hindi siya makilala, mga kapatid. Sabi ni Isias, walang ganda na makita sa kanya. At, para siyang sinalvage, mga kapatid. Hindi siya katulad nung, sabi ko, hindi katulad siya ng mga nakita niyong malaking simbahan na merong nakapako. Ang linis, merong lang konting sugat, naka-brief, di ba? Naka-underwear pa. Hindi ganun. Lie of the devil yun, sabi ng prophet. Hindi siya makilala, mga kapatid. He was so, nakita niyo yung pinakamalapit yung movie na yung Passion of Christ. Yun yung pinakamalapit na nakita. Kaya lang, hindi pa rin ganun eh. No? Ang tangkad nga niya, di ba? Pero, maliit lang si Lord eh. Sabi ni Brother Branham, around 110 pounds lang siya. No? Sabi nga ni Peter, how they were so disappointed, they went away with their fishing nets again. Peter said, I go fishing. The disciples said, I just go with you. They did. They were altogether torn up, disappointed. Nung makita nilang ating Panginoon na ini-expect nila na yung pastor nila at
ina-expect nila na maghahari, no? Sabi nga sa inyo mga kapatid, yun yung expectation nila. Maghahari ng ating Panginoon sa panahon nila eh. Kaya nga si Peter, sabi niya, ma-disappoint, Lord, ma-offend ang lahat pero ako hindi. Matitisod ang lahat pero ako hindi sa iyo. Pero alam natin na natisod din si Peter, di ba? Mga kapatid, ang nangyayaring ito, mga kapatid, no? Ang Panginoon, sa panahon nila, gusto nila maghari ang ating Panginoon. Gusto nila mapuri sila, mapalaya sila dun sa paghahari ng mga Romano. Yung mga Hudyo na ito. Pero hindi nangyari sa panahon nila. Ilang beses na gusto nilang i-install ang ating Panginoon sa paghahari. Pero lumalayo ang ating Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, hindi pa ito ang panahon. They were all disappointed na makita nila yung Kalbaryo, mga kapatid. They are torn up. Di ba? Nakasama ito ng ating Panginoon for 3.5 years, mga taong ito. Could you imagine? Nakakita sila makapangyarihang gawa ng ating Panginoon. Miracles after miracles. Preaching after preaching na with authority and power, mga kapatid. And yet they were disappointed nung hindi mangyari yung gusto nila mangyari. Okay? I'll go fishing na lang. Kasama kami sa iyo, Peter. They were torn up and disappointed. Pero mga kapatid, binalikan sila nung Word of God. Bumalik ang ating Panginoon sa kanila. Alam natin lahat, mga kapatid, nung sila nandun dun sa upper room. Bumalik ang ating Panginoon. Di ba? Salita pa rin ng ating Panginoon. Ang basis, mga kapatid. No, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, alam ko hindi madali ang buhay. Di ba? Hindi, even struggles, mga kapatid, napakalala ng mga kasalanan ngayon, yung mga temptation ngayon, napakalala, mga kapatid. Lumabas ka lang dyan sa labas, makakita ka na ng mga hubad na babae yan. Mga naka-underwear na lang. Anong gusto ko sabihin, mga kapatid? Di ba? This word, sabi ni Abraham, ito'y isang nagmistulang kulungan ng mga baliw, itong mundo na ito. Ngayon, kung hindi ka magiging mapanalanginin, kung hindi ka magiging mapagbantay sa sarili mo, kung hindi ka babalik sa salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi ni Abraham, kundi lang sa biyaya ng Diyos, mga taong grasa tayong lahat ngayon. Okay? Let's go back to the Bible, mga kapatid. Lagi nating pagpatuloy yung ating relasyon sa ating Panginoon. Yung ating quiet time, mga kapatid. Si Brother Boyet, mabigat ang pinagdaanan, mga kapatid, pero by God's grace, mga kapatid, sa biyahe ng Panginoon, no? Na-bankrupt ang business ko, everything, mga kapatid. Ang dami kong pinagdaanan. Pero, alam nyo, si Lord hindi siya nagpulang, mga kapatid. Palagi siyang may encouragement sa akin sa pamamagitan ng kanyang salita. Let's all pray. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa amin. You are here, Father, we know. Dahil hindi ka nagkulang, Panginoon, lumiban, Panginoon, ng gawain. Ang sabi mo, palagi kang naroon sa tuwing kami magtitipon sa iyong pangalan. Tuwing kami may mag-uusap sa iyong salita, ay paparoon ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa patuloy mo, Panginoon, na pangalaga, pag-aasikaso, pagmamalasakit sa iyong munting nobya. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang aming kagalakan. Ang iyong salita, Panginoon, ang aming inspirasyon, ang aming lakas. Dito kami humuhugot, Panginoon, ng tapang. Sa lahat ng pagsubok sa buhay, Panginoon, ito ang aming kalasag. Ito ang aming, Panginoon, matibay na sandigan. At Lord,
Ito ang buhay namin, Panginoon. Ito ang hininga namin, Lord God, ang iyong salita, ang mensahe mo. Dito umiikot ang aming buhay, Panginoon, ng aming daigdig. At wala kaming gustong gawin, Panginoon, kundi titigan ka, Panginoon. Mabuhay para sa iyong kalooban, para sa iyong kaluwalhatian. Wala kaming gustong gawin sa buhay nito, kundi ipaglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat dahil sa kabila ng aming mga, Panginoon, mga failures, Lord Jesus. Palagi kang nariyan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga patuloy na ginagamit mo, Panginoon, sa aming buhay. Ang mga mangaral, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala sa amin sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang mensahe mo, Panginoon, ang iyong salita na patuloy, Panginoon, na nag-encourage sa amin, Panginoon, sa tuwing kami ay nasa gitna ng kalumbayan, gitna ng pagsubok. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, dahil kung aamin kami, Panginoon, alam mo, Panginoon, na ang dami naming struggles, Lord Jesus. Lord, sa buhay na ito, Panginoon, ang hirap maging perfecto, Lord Jesus. Pero, ipinrapisin mo na ito, Panginoon. May makikita ka, Panginoon, na isang nobyang walang bahidongis, isang nobyang sakdal, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na kami ang iyong tinutukoy dahil kami ang dinatnan ng salita ng mensahe mo sa panahon ito. Lord, salamat. May uwi sa iyo ang lahat ng mapuri, Panginoon, para salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus kami dumadalangin. Ang lahat ang magsabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Kantahan nga natin, Panginoon, mga kapatid. I love the song The Goodness of God. Habang inaanyayahan ko si Barbong na pangunahan tayo sa pananalangin. Amen. Let's love the Lord, mga kapatid. Amen. Minsan, yung finite na isip natin, hindi maarok talaga yung gustong way ng ating Panginoon. Pero, just trust the Lord, mga kapatid. Minsan, iba yung way natin, iba yung way ng ating Panginoon. Diba? God moves in mysterious ways. Hallelujah. I love you, Lord. From my heart, mga kapatid. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. That's the truth. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Hallelujah. And all my life you have been. Bless you, Lord. Bless you.
All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Everybody sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. One more time, hallelujah! Pray natin ang Panginoon. All my life you have been faithful. Glory, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Glorify your name, Lord. Glorify your name, Lord. Tinataas ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Lord Jesus, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, Lord, narito kami, Panginoon. Meron expectation ng bawat isa sa amin, Lord. Ikaw, Lord, ang aming dakilang panauhin na inaasahan ka namin, Lord. Ikaw, Lord, ang tunay na mga pagbabago ng aming buhay.